Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, ang mundo ay mansanas, pamagat ng dula mula sa Luzon. Ikalawa, mga mahalagang tanong at sagot ukol sa dula. Narito ang mga tauhan ng dula mula sa Luzon na ang pamagat, ang mundo ay mansanas. Una, si Mario. Ikalawa, si Gloria. Ikatlo, si Pablo. Narito at pakinggan ang tagpo ng dula na ang pamagat, ang mundo ay mansanas. Isang barong-barong ang nakatayo sa likod ng pader ng Intramuros. May dalawang kahoy na kahon na nakaharang sa pintuan. Sa kaliwa, may puno ng akasya at bangkito. Sa lilim nito, papasok si Mario. Kupas ang damit at mahaba ang buhok na mukhang hindi nakapagpagupit ng ilang linggo. Ilalagay ang bag sa bangkito, uupo, maghuhubad ng sapatos at ilalagay sa loob ng bag nito. Mario? Ikaw ba yan, Mario? Usal ni Gloria. Oo, Gloria. Lumabas si Gloria na nagpupunas ng kamay sa kanyang damit. Siya ay maliit na babae, mahaba ang buhok at halos kaedad din ni Mario. Mabuti naman at maaga kang umuwi. Kumusta si tita? Huwag mo na siyang gisingin, Mario. Pagod iyon dahil sa kaiiyak maghapon. Kumakain ba siya ng mabuti? Ayaw nga niyang kumain kahit isang subo ng lugaw pero ibibili ko siya ng biskwit. Baka sakaling kumain. Kukuha na ako ng pera ha. Gloria, hindi ka ba makapaghintay? Oy, anong problema? Bakit bigla ka na lang naging sensitibo sa bagay na iyan? At bakit? Bakit hindi? Kinakausap kita tungkol sa bata tapos manggugulo ka dahil sa pera? Sana mas pahalagahan mo ang anak natin. Diyos ko, hindi ko ba siya iniisip? Bakit kaya sa palagay mo kailangan ko ng pera? Para bumili ng damit o manood ng sine? Hinaan mo ang boses mo, magigising mo ang mga bata. Kaunting halaga lang ang kailangan ko para pambili ng makakain ng anak mo. Wala pang laman ang tiyan niya sa buong araw. Iyon ang dahilan kaya ginugulo kita. Patawa, Gloria. Okay lang, Mario. Ngayon, pwede mo na ba akong bigyan ng pera? Pera? Wala akong pera. Wala pa. Mario, araw ng sweldo ngayon. Oo nga, pero ano? Nasaan ang sweldo mo ngayong linggo? Wala sa akin. Ano? Hinintay kita ng buong araw tapos sasabihin mo sa akin, wala akong pera? Wala. Anong gusto mong gawin ko? Magnakaw? Hindi ko sinabing gawin mo iyon. Gusto ko lang malaman kung anong ginawa mo sa pera mo. Walang natira sa pera ko. Wala? Anong nangyari? Nakainom ako ng kaunti kasama ng mga kaibigan ko. Di ko namalayan, ubos na pala ang pera ko. Mario, akala mo ba maluloko mo ko? Hindi ba't nakita kitang lasing dati? Gumagapang ka pa uwi katulad ng ahas na sugatan at umaalingasaw ang alkohol na parang ospital. Hindi ka naman mukhang nakainom ngayon. Sige na nga, hindi na ako nakainom. Pero ang sweldo mo, ano nangyari doon? Mas mabuting hindi mo na malaman pa, Gloria. Mario, asawa mo ako. May karapatan ako sa kalahati ng lahat ng kinikita mo. Kung hindi kinukuha ang parte ko, kahit paano may karapatan akong malaman kung saan napunta iyon. Okay, ginastos ko lahat sa babae. Babae? Hindi ako naniniwala. Alam kong hindi mo gagawin iyan. Hindi ko alam na malaki pala ang tiwala mo sa akin. Hindi, Mario, ang ibig kong sabihin, hindi mo uubusin ang pera mo kung alam mong kakailanganin ng anak mo. Mahal na mahal mo siya para gawin mo iyon. Anong problema, Mario? Wala, Gloria, wala. Alam kong may problema. Mario, nararamdaman ko, sabihin mo na sa akin kung ano iyon. Gloria, wala na akong trabaho. Ano? Totoo, Gloria. Yung sweldo mo ngayong linggo. Noong isang linggo pa ako nawala ng trabaho. At hindi mo sinasabi sa akin? Akala ko kasi makakakita ako ng trabaho nang hindi ka mag-alala. Akala mo ba makakakita ka ng bagong trabaho sa loob ng 5 buwan? Ganun katagal ka rin bago nagkatrabaho. Hindi naman aabuti ng ganun katagal. Paano nangyari yun, Mario? Ano na namang kabulastugan ang dala ng mga kamay mong makasalanan? Ngayon, Gloria, wag mong subukang pagbintangan din ako katulad ng ginawa nila. Anong ibinintang nila sa'yo? Di kung ano ang gusto mong palabasin, pangungupit yan ang sabi nila.
Ano pa nga ba ibang tawag doon? Ano? Nagnakaw ka daw? Wala yun. Ano yun? Isang mansanas? Mansanas ang ibig mong sabihin? Mansanas? Hindi mo ba alam kung ano ang mansanas? Ang ibig mong sabihin, kumuha ka ng mansanas? Oo, at tinanggal nila ako sa trabaho dahil doon, dahil sa pagkuha ng isang pirasong mansanas. Hindi isang dosena o isang kahon. Iyan ang napala mo. Alam ko ba na gagawin nila iyon dahil lang sa isang mansanas? Ang dami-dami namang mansanas doon. Hinihila namin iyon papunta sa Kamalig. May nakita akong isang mansanas na gumulong mula sa sirang kahon. Ang laki niyon, biglang natagpuan ko na lang ang aking sarili na inilalagay ang mansanas sa loob ng baunan ko. Iyan ang hirap sa iyo, ani ni Gloria. Kapag inisip mo ang tiyan mo, wala ka nang naiisip na iba. Hindi ko iniisip ang sarili ko, ani naman ni Mario. Sino ang iniisip mo? Ako? Nanghingi ba ako sa iyo ng mansanas? Oo, siya. Naalala mo noong lumabas kami ng anak mo para mamasyal? Habang pauwi, may nadaanan kaming tindahan na nagbibenta ng masasarap na mansanas sa halagang 70 sentimo bawat isa. Nagpabili siya pero wala akong ganung halaga. Ang ginawa ko, ibinili ko niyong maliit na berdeng mansanas na ibinibenta diyan sa bangketa. Pero ibinato niya lang at sinabing hindi raw totoong mansanas iyon. Umiyak siya, kaya noong nakita ko ang mansanas na gumulong mula sa kahon, naisip ko magugustuhan ni tita iyon. Bakit di ka na lang nag-uwi ng pandesal, ani ni Gloria? Bigas! O di kaya'y gatas at hindi yung masasarap na mansanas. Hindi tayo mayaman, mabubuhay tayo nang walang mga mansanas. Bakit? Tanong ni Mario. Nilikha ba ng Diyos ang prutas na iyan para sa mga mayayaman lang? Hindi ba't nilikha niya ang buong mundo para sa lahat? Iyan ang dahilan kung bakit gusto kong dalhan ng mansanas si tita. Nang ipinanganak siya, parang ipinangako ko na rin na ibibigay natin ang lahat sa kanya. Kaya dahil sa inuuod na mansanas, nawalan ka ng trabaho? Sagot naman ni Gloria. Wala akong pakialam kahit ilan pang trabaho ang mawala sa akin dahil sa mansanas para sa anak ko. Tugon ni Mario. Nasaan ang mansanas? Naiuwi mo ba para kay tita? Sagot naman ni Gloria. Hindi, itinago nila para daw may ebidensya. Nakita mo na? Nawalan ka na ng trabaho dahil sa pangungupit ng mansanas at naiwala mo rin ang mansanas na dahilan ng pagkawala ng trabaho mo. Pangungupit ng mansanas? Napakiliit na dahilan yun para tanggalin ang isang dukha sa trabaho. Makiusap kang pagbigyan kanila, Mario. Hindi nila gagawin iyon. Bakit hindi? Hindi mo ba nakikita na matagal na silang naghihintay na magkamali ako katulad ng nangyari? Gusto nilang matanggal ako kahit anuman ang dahilan para maipasok nila ang mga tao nila. Dapat magreklamo ka. Kapag ginawa ko iyon, kakalkalin nila ang record ko sa pulisya. Pero Mario, matagal na iyon. Bakit naman nila kakalkalin ang mga ganoong bagay? Gagawin nila ang lahat para hindi ako makabalik. Pero huwag kang mag-alala, makakakita din ako ng trabaho. Hindi naman mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Alam mo, 1 linggo na akong naghahanap ng trabaho at sa palagay ko'y nakakita na ako ng magandang trabaho. Nagsisinungaling ka na naman. Maniwala ka, hindi ako nagsisinungaling sa pagkakataong ito. Palagi ka namang nagsisinungaling. Hindi ko alam kung kailan ka nagsasabi ng totoo o hindi. Ang totoo, makikipagkita ako mamayang gabi sa isang taong may alam na kumpanya na nangangailangan ng panggabing tagabantay. Totoo? Totoo! Alam kong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Wala siyang pinababayaan. Tugon ni Gloria. Ipagdarasal ko na matanggap ka sa trabahong iyan. Pero Mario, ang ibig sabihin, buong gabi kang nasa labas? Walang kaso yun. Pwede naman ako matulog sa araw. Ang ibig kong sabihin, iba kapag hindi kita kasama sa gabi. Pero siguro, masasanay din ako. Bakit di mo papuntahan ang kaibigan mo ngayon? Wala ka namang gagawin mamayang gabi. Hindi ba mas magandang puntahan mo na siya habang maaga pa? Oo. Siguro nga mas magandang gawin ko iyan. Eto, isuot mo yan at umalis ka na. Aakyat na rin ako at hihintayin kita. Huwag mo na akong hintayin, Gloria. Baka gabihin na ako ng pag-uwi. Sige, pero di ko alam kung makakaidlip ako hanggang sa pagdating mo.
May nakikita siyang tao na nakakubli sa puno, si Pablo. Kanina pa sila pinanunood. Mas matanda siya kay Mario. Nakakatakot ang itsura at bihis na bihis. Napakaromantiko, ani ni Pablo. Pablo! Biglang kinabahan at nagsimulang manginig si Mario. Tumayo si Gloria at pumunta sa gitna. Hindi inaalis ang nagbabaga sa galit na mga mata. Nagsindi ng sigarilyo si Pablo. Hindi rin inaalis ang tingin sa kanya. Hindi ka natutuwang makita ako, no? Wika ni Pablo. Anong ginagawa mo rito? Anong kailangan mo? Inis na tanong ni Gloria. Hay, iyan ba ang tamang paraan ng pagtanggap ng isang kaibigang bumibisita? Tugon naman ni Pablo. Wala kaming pakialam sa pagbisita mo. Yamot na tugon ni Gloria. Hindi ka nagbago kahit kaunti. Gloria, hindi kahit kaunti. Sagot naman ni Pablo. Ikaw din, walang pagbabago, nakikita ko. Tugon at inis na sagot ni Gloria. Ikaw pa rin ang iyong babaeng nagsumpa sa akin dahil naging kaibigan ako ni Mario bago pa man kayo nagkakilala. Hindi na pagbago ng panahon ang ugali mo sa akin. Galit ka pa rin sa akin, ano? Oo, at sana huwag ka nang lalapit sa amin habang buhay. Hindi pa ba ako lumalayo sa iyo? Kung ganoon, bakit nandito ka? Hindi ba ako pwedeng pumunta sa inyo paminsan-minsan para alamin kung naging mabuti ba ang buhay sa inyo? Paano kayo nakakaraos? Mabuti naman kami hanggang sa nagpakita ka. Ang anak mo ganito pa lang siya, katangkad nung huling makita ko. Kamusta na siya? Mabuti naman siya. O akala ko, hindi maayos ang kalagayan niya. Paano mo nalaman? Sinabi mo sa kanya? Ako? Paano ko gagawin niyon? Hindi nga kami nagkita ng matagal hanggang sa ngayon, syempre. Ano? May sakit ba siya? Hindi namin alam. Sa palagay mo, kailangan na kaya siyang dalhin sa doktor? Heto, pahihiraman kita ng kaunting halaga. Pwedeng makatulong ito para gumaling ang anak mo. Kailangan nga namin iyan, pero salamat na lang. Bakit ayaw mong kunin ito? Ang pagbabayad sa iyo ay nangangahulugang makikita ko ulit ang pagmumukha mo. Kung ganyan kalaki ang galit mo sa pagmumukha, edi wag mo na akong bayaran. Dahil dyan, kaya mas kailangan kong tanggihan iyan. Okay, kung iyan ang gusto mo. Hindi na umaasa sa'yo si Mario simula nang ilayo ko siya sa mga kuko mo. Wala akong pinagsisisihan. Paano si Mario? Wala din ba siyang pinagsisisihan? Wala. Paano ka nakatitiyak? Noong magkaibigan pa kami, nakakapunta kami sa mga malamig at mamahaling sinehan. Pupusta ko ang lahat ng pera ko dito na hindi siya nakapunta doon simula nang palayain mo siya mula sa akin. At mga 4 na taon na ang nagdaan, ha? Hindi. Umaasa ng malaki ang sinuman sa malinis na pera. At kami ay hindi. Anong matapat na pera? Mas maganda ba ang itsura niyon kaysa sa sinungaling na pera? Mas marami bang nabibili iyon? Katotohanan? Ano iyon? Nagdadamit ka ng katulad niyan? Nakatira kayo dito sa gubat na tinatawag yung bahay? Iyan ba ang tinatawag yung katapatan? Pablo, tingnan mo ang nangyari sa anak mo. Iyan ang nagagawa ng katapatan sa kanya. At paano siya matutulungan ng katapatan ngayon? Wala siyang sakit at hindi niya kailangan ng gamot. Alam mo yan. Alam na alam mo na kailangan niya ay pagkain, masustansyang pagkain. Pablo, tawag ni Mario. Alam kong pumunta ka dito para yayain siyang muli sa madumi mong gawain, pero hindi mo magagawa iyan. Hindi siya makikinig sa iyo. Narating na namin ang puntong ito at patuloy kaming mabubuhay ng walang tulong galing sa iyo. Buhay ba tawag mo dito? Tugon ni Pablo. Ang tawag dito, Gloria, ay dahan-dahang pagkamatay. Pablo, tumigil ka na. Hindi ka na dapat pumunta dito. Nainip ako sa paghihintay sa'yo. Kung ganon, nagkikita pala kayo? Iyan na nga ang ikinatatakot ko. Inis na sagot ni Gloria. Pumunta siya sa bahay kagabi. Pablo, wag. Sabi niya, babalik siya kaninang tanghali pero hindi na siya nagpakita. Pumunta ako dahil natatakot akong baka kinukonsensya na naman siya. Pablo, sabi ko, hindi niya dapat malaman. Okay lang yun, Mario. Mas mabuting sabihin mo sa kanya ang lahat. Malalaman din naman niya kalaunan.
Sabihin mo sa kanya ang sinabi mo sa akin kanina na hindi ka na naniniwala sa paraan ng pamumuhay na gusto niya. Sabihin mo, tumalikod si Mario sa kanila. Mario, ito ba ang tinutukoy mong bagong trabaho? Gloria, sana maintindihan mo. Sinusubukan ko pero hindi ko maiahon ang pamilya natin sa ganitong uri ng buhay. Ikaw ang dapat sisihin nito. Siya ang pumunta sa akin. Kahit alam mong gagawin niya na lahat, kahit ang bumalik sa buhay na ayaw niya, lumayas ka. Aalis ako kapag handa na rin si Mario na umalis. Hindi siya sasama sa'yo. Talaga? Bakit hindi mo siya tanungin? Hindi ka sasama sa kanya, hindi ba Mario? Sabihin mo sa kanyang iwan niya na tayo at huwag na siyang babalik. Alam kong kinausap ka niya at sinubukang lasunin ang isipan mo. Pero huwag kang sasama sa kanya, Mario. Gloria, ako ay... Huwag kang mag-alala sa kanya, Gloria. Ligtas siya sa akin. Diyan ka lang, Pablo. Pupuntahan kita maya-maya. Gloria, sasama ako sa kanya. Huwag, Mario, huwag! Hindi mo na ako mapipigilan ngayon na pag-isipan ko na ito noong 1 linggo. Hindi, Mario, hindi. Alagaan mo ang sarili mo at ang mga anak natin. Ako na ang bahala sa sarili ko. Huwag mo na akong hintayin. Gagabihin ako sa pag-uwi. Umalis si Mario kasama si Pablo. Pinanood sila ni Gloria na walang magawa kundi sumigaw. Yung napakinggan ang salaysay ng dula na ang pamagat ay Ang Mundo ay Mansanas. Dumako naman tayo sa mga mahalagang tanong at sagot ukol sa dula. Dumako tayo sa unang tanong. Ilalarawan ang anak ng mag-asawang Mario at Gloria. Bagaman hindi gaanong nabigyan ng paglalarawan sa bahagi ng dula ang anak, mauunawaan na ito ay may karamdaman. Mahihiwatigan sa dula na kulang sa pagkain at nutrisyon ang bata. Sabik din sa ibang pagkain katulad ng mansanas na nabanggit sa dula. Tanging dahilan din ni Mario kung bakit nais niya ng mas malaking kita. Ikalawang tanong, makatwiran ba ang pagpapatalsik kay Mario sa kanyang trabaho? Sa personal kong pananaw, hindi makatwiran o kalabisan ang pagpapatalsik sa trabaho kay Mario dahil lamang sa isang mansanas. Maaari naman sanang warning muna o di kaya kaparusahan na akma sa nagawang kasalanan. Ngunit kung ito ay nakatala sa alituntunin bilang isang empleyado, marapat na sumunod sa ipinagbabawal at patakaran ng pinapasukan. Ang pagkuha ng maliit o malaking bagay ay pagnanakaw pa rin, kaya mahalaga na maging matapat sa lahat ng pagkakataon. Ikatlong tanong, paano mo ilalarawan si Gloria bilang isang ina at bilang isang asawa? Si Gloria bilang isang ina ay maalalahanin, maasikaso at mapagmahal. Bilang asawa, si Gloria ay mahigpit at karaniwang asawa na nag-aasikaso ng tahanan. Nakatuon ang kanyang atensyon sa pangangalaga ng bahay, anak at asawa katulad ng maraming ilaw ng tahanan. Mauunawaan din natin kung bakit ganun na lamang siya kung humingi ng pera sa asawa. Kailangan ng anak nila at hindi para sa luho kundi sa pagkain. Bilang nanay at asawa, tama naman na humingi siya sa asawa lalo pa at wala siyang trabaho dahil nasa bahay siya at inaaruga ang anak nila. Ika-4 na tanong, bakit labis ang galit ni Gloria nang makita si Pablo? Hindi tuwirang binanggit sa dula ang dahilan, ngunit mahihiwatigang kumikita ng pera si Pablo sa iligal at hindi maayos na paraan na maaaring ikapahamak ng kanyang asawa dahil sa pagsama dito. Mas nanaisin ni Gloria na kaunti lamang ang pera na maibigay sa kanya ng asawa basta't ito'y mula sa matapat at marangal na paraan. Ika-5 tanong, sa iyong palagay, tama ba ang ginawang pagpapasya ni Mario na muling sumama kay Pablo? Sa personal kong opinyon, mali na sumama siya kay Pablo dahil baka magdulot ito ng mas malaking suliranin sa kanyang pamilya na siyang inaalala din ni Gloria. Marami pa namang ibang trabaho at pagkakataon kung magtsatsaga lamang siyang maghanap. Aanhin ang malaking pera kung mula ito sa masamang gawain na maaaring nakabiktima ng kapwa. Maging patas na lamang sana at mamuhay ng marangal. Pasasaan ba't ang buhay ay aayon din sa ating kagustuhan? Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.